Puri kita nay, langit noon, bala na mong amay, Lord, dalihawan ko sa among kabuhi. Ginapasalamatan kasi ning adlaw, bisan pa sa maulanon nga kimpo, Lord. Apang salamat, Lord, sa katuto mo sa among kabuhi. Nga gindala mo kami liwat diri sa malalang puanan, agod makasimba sa imo kag himaya sa imong ngalan, Lord. Intras namon among kagalingon sa imo, patawara kami sa mga pagkulang namon sa pulong subot sa nuna. Kag salamat gid, Lord, sa katuto mo nga buhi pa kami kag makahimo kami sa imong hilikoton. Bless ang mga nagapaladulong, ikaw mag-safety sa mga dalanon palihog, Lord. At agi presence of mind ng amon mga drivers, bisan pahawani ang ilang mga dalanon sapat tapos lakyan ang mga bagay, malikaw sila sa mga aksidente, Lord. Lord, bless ang mga pulong among pamlandungan karon, ikaw mag-bless kay pastor sa kalam, sa kusog, physical, spiritual, mga Sunday school teacher sa kabataan, ikaw mag-bless man, Lord. Bisan pa nga mga ambahanon, ikaw mag-bless, magkanta kami sa imo, Lord. Bisan pa, binisyoning sa kataglusoon, lagi kami mga attentive nga mga pagpamati sa imo mga pulong, Lord. Inita na ang ginatugyang ginamon sa imo, pasalamatan ka sa kayo katuto mo, Lord. Pagi lamang sa mutong anak, Lord Jesus Christ, ang mong Diyos, personal man luwas. Amen. Pastor mo na yun. Page 262. Joy in serving Jesus. Joy in serving Jesus. 262. Okay, kanta kita tunog. 262, ano na? Ay, baka bukan pa. Ready, sing. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills the heart with praises every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw up and inspire, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain. Fill my soul with heaven's music till I join the glad refrain. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw up and inspire, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus as I walk alone with God. There's the joy of Christ my Savior, or the path of suffering God. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy in my heart. Every moment, every hour, as I draw up and inspire, there is joy, joy, joy that never shall depart. Last, there is joy in serving Jesus, joy amid the darkest night. For I've learned a wondrous secret, and I'm walking in the light. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw up and inspire, there is joy, joy, joy that never shall depart. Thank you. Amen. Sunod ng ambahanon, 176. He is able to deliver thee. 176. Kanta kita tunog.
may kalipay. Amen. 176. Ready, sing. There's the grandest hymn through the ages round. There's the grandest hymn for a mortal tongue. There's the grandest hymn that the world has sung. Our God is able to deliver thee. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to him for rest. Our God is able to deliver thee. There's a grandest hymn in the earth or made. There's a grandest hymn for a mortal strain. There's the grandest hymn to the world again. Our God is able to deliver thee. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to him for rest. Our God is able to deliver thee. There's the grandest hymn, let the tidings roll to the guilty heart, to the sinful soul. Look to God and faith, they will make thee whole. Our God is able to deliver thee. God is able to deliver thee. Is able to deliver thee. No by sin oppressed, go to him for rest. Our God is able to deliver thee. Thank you. Maliw po po. Alright, so mayong aga liwats tanan. This time, no, padayon ta sa aton nga pagtuon. And this is the first part, no, sa aton nga pagpanimbahon. Okay? And again, salamat, no, sa mga nagahatag importansya sa Sunday School, bahin pa ni sa aton nga pagpanimbahon. Kag do not take for granted ang Sunday School. Alright? And this time, padayon kita sa aton nga pagtuon. Let us open our Bibles in 2 Corinthians chapter 7. 2 Corinthians chapter 7. Alright, sa mga wala Bible, paki-share sang Bible sa ila. Ari tagyapon, no? Ari kita gyapon sa aton topic about dealing with sin. How to deal with sin. Paano nato na atubangon ang sala? No, kag naga-include na paano nato na i-overcome ang sala. Okay? Alright. Siling isang verse number 1. Okay. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. So ang preceding verses diya sina kung lantaw naton halin sa chapter 6 pakadto chapter 6 verses 11 to 18, no, siling sa verse number 17 sang chapter 6 ulo atras tagamay. Wherefore come out from among them and be ye separate, saith the Lord, ano kono, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Siling gwa ka gikan sa ila, kag magsiparar ka
siling sang Ginoo, kag indi pagtanduga ang mga mahigko nga mga butang, kag pagabatunon ko kamo. Kag siling nga nung promise niya, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Okay? So, amo na no ang promesa sang aton nga Ginoo. Amo na nga pag-abot sa chapter 7 verse 1, having therefore these promises. Okay? Anong promesa ya? Batunon niya kita, maging amay siya sa aton, maging mga anak ka, nga lalaki kag mga anak nga babae niya kita. So, pag-abot sa chapter 16, anong promise siya? Sa last niya part, ano ko no? I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Sa verse 16. Okay? So, again, no, padayon kita sa aton nga pagtuon bilang mga anak sang Dios, we need to be very careful about our daily life. No? Because ang tao nagatulok sa aton, magluwas sa Dios nga nagatulok sa aton, may tao nga nagatulok sa aton. Kag nagaobserbar sa aton, no? Siling sang ambahanon, this world is not my home. Ining kalibutan hindi ni aton lugar, hindi ni aton permanent residence. Mga agi lang kita di, and it is a reality nga sa sining kalibutan, no, kay ari pa ang yawa, ari pang mga demonyo, ara pang pagsulay, ara pang presensya sang sala. So, amo na nga we struggle and we battle with sin. Okay? Amo na ang nagapabudlay no sang aton nga pagkabuhi bilang mga anak sang Ginoo. We are in a real battle, no? Tandaan nato na matuod ang espiritual nga pagpakig-away. Kaya kag ang espiritual nga pagpakig-away naga-manifest ina siya sa unod. Hello? Okay? So, natapos na nato na last time, no? Sa ara kita sa topic nga anong himuon ko para ma-overcome, mapirdi nakon ang sala. So, nag-abot na ta sa letter I last time. Tapos na ng don't allow sinful thoughts to control your mind. Don't make provisions for the flesh. Hindi pagatagigid hulot, no, ang sala. Mortify your flesh. Put it under control. Realize that you are dead to sin in Jesus Christ, and dead men cannot sin. Hello? Okay? And we need to judge our sin. We need to agree with God that it is sin. Kaya siyempre, pag kita ginukihan ta ng sala, no? Magkabuhi na lang kita sa pagpakasala. Amo na kita mismo ang maghimo sang judgment, no? Nga ang sala. Are you with me? Masila nila bala, we would not be judged by others if we first know how to judge ourselves. Hindi na ta paghukman gid kaayo sang iban kun kita kabalo maghukom sang aton kaugalingon. Alright? Kaya ang problema amo ni, kung kita mismo hindi ta kabalo mag-identify kag mag-judge nga ini sala ni, hindi ko sinidapat, hindi ko ni dapat himuon kay hindi ni tama. Hello? No?
pag amo ng aton nga attitude, well, okay, kay na balanta, kag para sa aton sala na, kay ginhambal na sang Dios nga sala, well, palayo tada. Hindi ta na paghimuon. Kung makasala gid man ta, we need to confess our sins to God. Ituad naton sa Ginoo. Tinihan nyo? Ikaginulsulan naton. Okay? Kagisa pa ka dapat naton imuon para maperdit ang sala, hide God's word in your heart. Dapat iya, no? Damo gid taya bersikulo nga na-memorize, damo ta bersikulo, no? Pulong sa Dios. Sa aton panahon subong, balo ka mo, we are being bombarded by secular information. We are being bombarded by worldly principles. Di ba? Sang una, radyo lang, TV, pero karon ara na mismo daladala na naton ang bagay nga naga-inform sa aton. Bata jutay gadala cellphone. Di ba? Na kag-devote sang inuras sa cellphone. Kamo ni ganing subo, wala oras sa Bible, pero grabe ang inuras nga ginaspend sa cellphone. Kabalo ka mo, katulad sang istorya bala, no, sang isa ka tao na mangkot siya, siling niya, may pamangkot ko sa imo. Okay? Nya may duwa ka ido, parihas malang na sila rasa. Okay? Butang sila sa duwa ka cage. Duwa ka cages. Now, ginsagod sila. Karon, mamangkot ko sa imo, kung paawayon ini ang duwa ka ido, di ini sa ila ang madaog. Di ini sa ila ang madaog. Ang ginapakaon maayo. Naiintindihan nyo? No? Parihas malang sila rasa. Ang botselingon, kita, no, parihas malang kita Kristohanon, pero nga masiling ka nga siya iya nga kapanindugan na sa iyahaw, nga ikaw ya kahina sa imuhaw. Hello? Nga siya iya kabaskog ni siya maglikaw sa sala. Na? Kagang iya ni iya nga kabuhi, makita naton ka-Diyos nun sini. Well, ang rason da, anong ginapakaon mo sa imong kaugalingon? Is it worldly principles or it is the eternal principle of the Word of God? Hello? The more we spend time sa pulong sa Ginoo, no, memorizing, absorbing, no, the message of the Word of God, kabalo ka mga kauturan, the stronger we will become. No? Kumagay, pag magbasa kita sa pulong sa Ginoo, inchindihon tang inabasa ta. Kaya mo ni ang pagkaon sang aton kalag. Tisiling ko, no? Mapirdi ang aton spiritual life kung ang ginapakaon ta sa aton kaugalingon puro prinsipyo sa kalibutan. Okay? Pag ang aton gina-absorb puro prinsipyo sa kalibutan, kabalo ka mo mga kauturan, na madaogid iya ang sala. Kay sa kalibutan iya, ang sala daw insakto lang. Ang sala daw ordinaryo na lang.
Di ba? Para sa ila ang pamuyayaw. Daw insakto na lang na iya. Why daw para sa ila daw hindi niya sala mamuyayaw? Are you with me? Na? Ang ginahimo sang tao, kabalo ka mga kauturan, daw insakto na lang para sa ila. So anong makakounters na? God's Word. God's Word. God's Word. Okay? Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Okay, Psalm 119 verse 11. Halino naton sa verse 9. Wherewithal shall a young man cleanse his way? Anong sabat? Verse 10. By taking heed thereto according to thy word. Ya paano ang pamatanon? Kabalo ka mo ang pamatanon, ano abi, no? Usually ang pamatanon, hindi pa mature ang panghuna-huna. Ang pamatanon, madali mabuyok. Ang pamatanon, very emotional. Ang pamatanon, ara siya sa curiosity stage. Alright? Ang pamatanon, hindi lang ara sa curiosity stage, but ara sa confused stage. Di ba? Ang teenager, gusto niya maging adult, pero at the same time, gusto niya man magpabilin niya bata. Na? Amo na nga masiling ang mga teenagers niya, pabay, ilang ko balanaya, kabalo na ko sang nahimo ko, pero ang ginahimo niya, binata-bata. You see? Gusto niya maging adult, pero ang iya actions, decisions, okay, judgments, binata-bata. Kita nyo? So, confused sila. No? Kundiin gid sila. Sila nga, nay pabay ilang kuya balanay, kay ikwan ako, no? May edad na ko, ara na ko sa insakto nga edad, Sila ni nanay, ti sige, no? Pangita to, obra, bakal ka bugas. Nanay, mga bata, pa ko gani. Pangitaon mo na kuya trabaho kag bugas. Kita mo? Gusto nila maging adult, pero at the same time, gusto nila magpabilin. Pag-abot na sa responsibilidad, ariyo, sa gusto nila, no? Gusto nila daw maging adult sila sa mga bagay nga gusto nila. Pero pag-abot sa responsibilidad, gusto nila magpabilin nga bata, kahit ang bata diba? Ang bata why na ginahatag sa ila ang bugat kag dalagko nga mga responsibilidad. Well, ang pulong sa Ginoo amo ni ang makabulig para matinluan ang kabuhi sang pamatanon, hindi lang pamatanon, tagsa katawo. Alright? Dire gin-address lang specifically sang writer sang Psalms ang pamatanon, pero actually ti ang nagapakasala hindi malang pamatanon. No? Hindi malang pamatanon ang nagapakasala, pati man adults. And in fact, kung kay isang rason nga ang pamatanon nagapakasala, kay ang modelo dapat nga ginatulok sang mga pamatanon ang adults, nakita nila nga nagapakasala man. Pag-abot simbahan, nga damo pamatanon niya hindi tutom, kay kita nila ilang ginikanan hindi man tutom. Ang mga adult sa simbahan hindi man tutom. Kita nyo?
Oh, nga bata pag panigarilyo na, kay si tatay kita niya ang panigarilyo. Okay? Kag basi ang masubo pa da, may membro pa sa simbahan nga adult nga nakita niya nga gapanigarilyo pa. Ano pa ang bag-o nga mga membro? Why manggatinguha nga talikdan because may nakita man siya nga dugay na sa simbahan pero gapakasala mangyapon. No? Now, ang point naton is that we are studying this para ang kalaway man sang kabuhi no nga ginaulipon kita yasang sala. Kalaway sang kabuhi nga ginaesklabo kita yasang sala. No? Kag kabalo man kita nga pag-iesklabo kita sang sala, tandaan nato nga hindi kita mayod ang atan sang kabuhi ta. At the end of the day, mahinulso lang kita, ma-regret lang kita, no? Kung mausik ang aton nga tinuig, mausik ang aton potential, di ba? Kag igo ta ma-realize, baldado na kita. Kagara na sa higad. You see? Now, muna nga ginaid-id naton ang pagtuon sa pulong sa Dios para mga kauturan no nga mabuligan kita. Kabalo kita nga the word of God convicts. Amen. Ang pulong sa Dios convictar ni. Muna ganing gin-compare siya sa ano? Gin-compare sa two-edged sword. Two-edged sword. Okay? Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Sila pa sa Bible, no? The word of God is quick and powerful. Quick, pag sila nga quick, buhi. Buhi. Powerful. Amen? Gamhanan. Piercing even, no? The dividing asunder of soul and spirit. Bot silingon, it is convicting. No? So, amunang pulong sa Dios, it is powerful, it is convicting, it is alive. Alright? Kag, the more we dwell upon the Word of God, the stronger we will become. Amen. No? The wiser we will become. Okay? The holier we will become. Okay? The more God dwell ta sa pulong sa Dios, nagabakod kita spiritually, nagaalam kita, okay? Nagabalaan ang aton nga kabuhi. Kaya ang pulong sa Dios, tinluan niya ni ang aton kabuhi. Baging compare ang pulong sa Diyos sa ano gani? Water. Ano ang purpose ng water? To cleanse. Amen? Ang pulong sa Diyos, gin-compare sa tubig. Ang trabaho sang tubig, no? Gatinlo, ga-quench, sang kauhaw, kag ang pulong sa Dios gin-compare man sa ano? Di lang sa tubig nga nagatinlo, ano pa? Ha? Ano? Huwag ka mo gabasa Bible nyo, guro, ha? Huwag ka mo may na basahan da kung ano ang gin-compare ang pulong sa Dios. Gatinlo, magluwa sa water, fire. In the book of Jeremiah, no? Ang Bible gintawag nga, ang pulong sa Dios gintawag nga ano? Katulad sang kalayo.
Okay? Ano ang trabaho sang kalayo? Na? To purify. Ang kalayo ginagamit ni para i-purify ang bulawan. Di ba? Ang bulawan, magkuha na siya sang bulawan, damo pa na sagbot, nga gaano dira, ga upod. No? Pag ang bulawan na nga natural, ara na sa mga bato, alright? So ang himuon nila na pudpuro na siya, pagkatapos, ibutang na siya sa, no? Do kalaha na, nga ginadabukan. So tunawon niya na ang bulawan, masiparar na iya ang dross, no, ang higko. Okay? Kag amo ning ginagamit para i-purify. Para tinluan ang ano? Ang maging pure ang bulawan. Sa inyo balay kung damo sagbot, anong ginahimo nyo? Ginatutdan ang ano? Ginasunog ang mga sagbot. Kung ang balay nyo daw sagbot, anong himuon nyo? Tutdan na lang. Para tinlo. Okay? So, ang isa ka trabaho sa fire is to purify. To cleanse also. Landawan nyo bala? Of course, no? Pag sindutan ka, anong mabatsagan mo? Mainit. Diba? Mainit. Lantawan nyo bala pag iwali ang pulong sa Diyos nga igo ka? Ano ba tiyagan mo? Gapalanginit ka. No? Hindi ka mapahamtang. Inaiya kung may conviction ka pa. Pero kung naging patay-huya ka na, buot silingon tumig-an ang imo iya tagipusoon. Diba? May mga ara sina iyang grabe, no? Do para sang istorya sang tumuloob la na nga, no? Grabe, waswas ang ila pastor mo na, bago lang nalin sa conference ila pastor. Perti nga waswas. Okay? Banatan. Bugat nga, bira. Okay? Pero ina siya nga tumuloo, amo na siya ang target sang manugwali. Kaya among inang dungol. Istorya lang ni iya, ha? Ang wali ya wala na personalan. Ang wali general na. But you need to take it personal. Okay? Waswasan sang pastor, ha? Kumusta pa saya sang membro? Pastor, guwapong wali ba? Guwapong wali. Igo sila. Pagkadason Domingo, 20 kabilog, wala na nagsimba. Was-was gyapon ang pastor kay ang target siya daw wala madutlan. Bakbakan niya pon todo sang pastora. Pagkatapos wali, kumusta gyapon siya sa tong tao? Siya pastor, guwapong wali. Guwapo. Igo naman sila. Pagkasunod Domingo, 20 naman ang nag-backslide. Jutay na lang sila. Okay? Was-was gyapon ng pastor. Was-wasan na. Tapos wali, the same. Pastor, guwapo giyang mensahe. Igo naman sila. Backslide ang nabili naman yung mga membro. Kisa mo na blang problema, no? Inang himuon mo nga personal ang wali.
May collateral damages. Duha na lang sila. Sila isang pastor maayo ni one-on-one. Banatan sang pastor, waswasan sang pastor No, inablang wali nga. Total, duha na gid man lang kamo Pag-invitation, forward na nagyapon. Tapos, closing prayer, palapit yapon sa pastor. Ya pastor, guwapo ang wali. Sayang, wala sila. Pag mag-amo na sinang estado sang tagipusoon mo, why na may matabo sa kabuhi mo? Pag ang heart na tig na, kag hindi nakabatsyag conviction, delikado na. Sa physical heart na ton, pamati ka mayo. Sa physical ta nga tagipusoon, pag tumig ang heart ta, is it healthy? Hindi. Sa spiritual, the same. Kung wala na kita ginakonbiktar, okay? Sa sala ang ginahimo naton, delikado na. Delikado na. Amo na nga dapat ma-maintain ina iyang tagipusoon nga basta pulong sa Dios mahumok. Tiga man na iyang pulong sa Ginoo, dapat maintain ta nga humok iyang tagipusoon ta sa pagbaton sa pulong sa Dios. Bisan masakit-sakit na, well, good na. Kung nakabatsyag kita sakit kay buot silingon, normal ka pa. No? Buot silingon, normal pa. Pero pag hindi natagani kabatsyag, ng tao ba lang, no? Klaro naging nga siyang ginahambalan mo, pero daw sa wala lang sa iya, anong tawag naton? Ito ginapakahuyan mo na sa gani, no? Klaro-klaro naging, pero daw sa wala lang sa iya, anong tawag ta? Anong tawag mo sinakatawo? Oh, patay huya. Okay? Bot sa lingon, wala na conviction. Well, why na ta may mahimo sa taong amo sina? Muna as much as possible, mati ka mayo. Pag nagwali, kag makabatsyag ka pa sakit kung maigo ka, well and good. Kay normal ka pa. No? Ang imo bantayan, kung mag-abot na ang tion, nga igo ka, pero baliwala na lang sa imo. Kasi, na magsilingan na nga, bugto, da pastor ang puwak mo sang wali. Mga malang ko yung mapatay ka. Pag nag-amo na sina, ang kondisyon sang imo tagipusoon, hindi na maayo. Okay? Hindi na maayo. Alright? So, no kayo na kamo saylo-saylo. Stay where you are. Okay? Kaya wali ta. So, tandaan naton, no? Mga kauturan, kinanglano naton taguon sa aton tagipusoon ang pulong sa Dios. Masteron, punon ta ang aton kaugalingon sang pulong sa Dios. Amen? Kay amoni ang shield ta, amoning taming ta, amoning pangdepensa ta. Kay hapos taya intuon kung way ta ihibalo. Di ba? Anong i-counter mo? Anong i-depensa mo pag wala ka may nabalaan nga pulong sa Dios? You see? Amo ng tao nagakahulog sa pagpakasala, kay wala sila prinsipyo sa pulong sa Ginoo. Para sa ila, okay lang ang mag-inagi. Para sa ila, okay lang ang magtinumboy. You see? Mapati sila nga may third sex. Wala third sex, Duha lang ang gintugas ang Dios, lalaki kag
Babae. Kung hindi ka lalaki, ano ka? Babae. Ha? Uy, ang Diyos nagtuga sang agi. Uy, nagtuga ang Diyos ang tumboy. Pero sa kalibutan, naagadamo ni sila how? Because wala sila ihibalo sa pulong sa Diyos. So they rebelled against God's design. Balo ka mo, gin-design sang Diyos, no? Nga ang lalaki, ang belt sang lalaki, lain kaysa babae. Even ang emotion sang lalaki, lain i-compare mo sa babae. You see? Pag-abot sa strong will, no, iba iya ang will sang lalaki sa babae. Lalaki yan kisa isahay lang. No? Oh, magluwas sa lalaki nga ti, wala man mga disposisyon eh. Pero ang point naton is that ang design sang Diyos, lalaki, babae. Pero since ang tao wala prinsipyo sa pulong sa Diyos, okay? Kulang sa ibalo sa pulong sa Ginoo, amo na nga gakadala sila sa sining sala nga mga butang. Kag para sa ila, hindi sala. Para sa ila, okay lang. Naintindihan nyo? Anong problema di? Amo na nga, amo ni sila nga mga tao, why man nila na idid ang Bible? Ang iba ni sa ila, kung ga-open man Bible, pilion man lang na nila, ang hindi sila maigo. Hello? Munang pagpati nila sa Bible, partial inspiration. Kwaon lang nila iya, kung anong para sa ila, maayo. Kung anong para sa ila, magsuporta sa ila. Pero pag nagkontra na, maibat ang mensahe. Pag sila naton mensahe, absolute truth na kamatuoran. Naintindihan nyo? Okay? Pag siling God breath, alin sa Diyos, ang buot silingon sina, ang mensahe alin sa Diyos, matuod na nga mensahe. Okay? Kaya kung magsiling kita karon nga, ang pag-inchindi talang kitid nga, ang pulong sa Diyos, no? Ang tanan sa Bible, pulong sa Diyos, nga as if siya bala naghambal, no? How about na karon ang ginhambal ni Satanas? No? So pag sila naton inspired, ang buot silingon sina, ang mensahe, no? Sang kamatuoran. Nga ang buot silingon, matuod na, nga ang yawa matuod. Hello? Kag matuod na ang ginahambal sang yawa. Matuod na nga ang yawa naghambal. Suliton ko ba si ma-misinterpret nyo kung ang ginambal sang yawa matuod. Ang bot ko sa lingon, matuod na nga ang yawa naghambal. Okay? Pero hindi ko mo naghambal ang yawa, insakto. Naintindihan nyo? Bot silingon, tuod na nga naghambal ang yawa, pero hindi bot silingon nga ginambal sang yawa, insakto. Kaya ang yawa gani, ginambal sang Diyos nga ano? Manog patalang butigon. Are you with me? Na. So, we need to know the Bible. Para nga, mabuligan ta, maging madinalagon kita, batok sa sala, read the Bible, memorize Bible verses. Amen? Okay? Pila, ang pamangkot amo ni, pila ka na katuig sa Ginoo. Saan-o ka na luwas? So pila ka na katuig sa Dios. Ang sunod ko nga pamangkot amo ni, pila na ka bersikulo ang imo na memorize. Base nagpabilin ka lang sa Jesus wept.
Kaya mo nang pinakalipot nga bersikulo sa Bible. Si Jesus naghibi. Okay? Na mati maayo, pamati ka mo maayo. Okay? Kaysa na siling ko na, duha lang ni, kung hindi ta hatagan atensyon ang pulong sa Ginoo, kung i-feed ta ang aton kaugalingon sa prinsipyo sa kalibutan, tandaan ta, nga ang prinsipyo sa kalibutan, ginabunggo yan ang prinsipyo sang Dios. Tikon the more i-absorb ta ang prinsipyo sa kalibutan, bunggoon yan ang prinsipyo sang Dios. Amo na nga, no? Hindi naton ma-enjoy ang aton Christian life. Kung ang sagad tayo patronize ang prinsipyo sa kalibutan. Naintindihan nyo? Kag kung i-allow tayang ang aton kaugalingon, influensya honta sang prinsipyo sang kalibutan, hindi ta ma-enjoy. No? Magiging negative kita. Alright? Sa tunay nga simbahan sang Dios nga nagawali gidiya kag nagakabuhi sa pulong sa Ginoo. Naintindihan nyo? Okay? So we need to understand nga ang pulong sa Dios importante ni para magdaog ta. Okay? Sinong gauyat sang remote? Pahinay-hinayan, guro. Keng tulo ko sa iban sa inyo daw hindi nakamukatikab sang inyo baba. Ako gani diyo, daw palang damol lang akong kamot ho. Kay bugnaw ang panahon eh. Alright, so padayon ta, padayon. Grabing emphasis ko di, no? Kay ti gusto naton maging magdinalagon batok sa sala, so grabing emphasis na kon sa pulong sa Ginoo. Kay para sa iban abi ang pulong sa Dios, daw ordinaryo lang nga libro, ginabaliwala naton. So that's the reason why nga defeated kita, pierde kita sa aton nga pagkabuhi, pierde ta sa sala, no? Kag apektado, no? Why taga-enjoy sang aton nga Christian life? Kung isa, damo sa aton daw nagahinulsol pa ya nga naging Christian. Naging Christian pa man kuya man. Okay? Tingundi, hindi natakon ka baili. Naging Christian pa ko, kundi hindi na kuya ka inom tuba. You see? Actually, amo na gani ang kinanglanon ni baloon ta pulong sa Dios, kay amo lang na ang magapalig-on sa aton. Magapabakod sa aton, no? Magakumbinsi sa aton nga mas enjoyable iya ang kabuhi nga tarong. Mas enjoyable ang kabuhi nga tarong. Okay? Hindi ta magkahisa sa mga tao nga siling mo daw ga-enjoy sila. Pastor, kasadya abi sa ila. Kung makainom, pastor, perti kasadya sa ila. Banday lang kay dugay-dugay, mapinakdulanay na sila. No? Kita mo gid man, no? Mga tao blakon nga ininom. Daw wala problema. Di ba, no? O, labi na gid yung may videokihan, magkinanta pa, gain naggaway pa sila sa microphone mo. Isip mo daw wala problema, no? Mga tao, sila yung mo, grabe kakalipay nila. Pero amo na gani, para ma-counter nato na nga temptation, nga we are tempted to believe that they are enjoying more kaysa aton. Kung kisaan subo da, daw masiling kita nga daw mas malipayon pa niya sila kaysa aton.
Kita ya daw sinumpa kita haw. Kasi lang kita nga, kadamo ya sang mga bagay nga hindi naton iya mahimo haw. Hello? Ha? Siling ni Pablo, may kahilwayan kita sa paghimo sa mga butang. Pero siling ni Pablo, hindi tanan nga butang maayo. Muna kinanglanon ka balot na magpili kung ano ang mga maayo nga butang nga gusto sang Dios aton himuon. Okay? Even may mga maayo nga butang kinanglanon tayo give up eh. Diba? Para kay Pablo, ang edukasyon niya, hindi man tumalain. Ang manggad nga ara saya, well, hindi man malain. Magluwas lang kung sa malain niya ginkuha. Ang edukasyon hindi niya malain na. Di ba gina-encourage na kamo nga mga estudyante, eskwela ka mo mayo. Magtutom ka mo sa inyo pag-eskwela. Hindi magbinulakbol. Hello? Labi na ko ng ginikanan nyo, yaway katalapos, kamuhiya pagtinguha nga mabawi nyo ginikanan nyo. Hindi na ya malain ang edukasyon. Balo ka mo, ano ang malain? Kung ang edukasyon ta, magbalabag na sa aton sa pagsunod sa Diyos. Munang malain. Balo ka mo, edukado nga tao si Pablo, manggaranon, grabe nga influence ni Pablo. Pero ano nga mali Pablo? Why to malain na? Ang naging malain lang sadto iya, kay nagbutong to sa iya palayo sa Diyos. Okay? Oh, sila nga, I count it all down that I may win Christ. Ginpili ito iya nga, no? I-set aside. May mga kilala ko nga mga missionaries kag pastor nga very promising ang ila kabuhi. No? May kilala ko nga doktor, nagpastor. Okay? May kilala ko nga engineer, nga consultant sa dako nga kumpanya, dako sang sweldo, okay? Hatagan sang kumpanya, sang kaugalingon niya sa lakyan, nag-surrender, nagpastor. May both nurses, mag-asawa, ang ilang mga pamilya sa Amerika, grabe ang opportunities nila nga mag-ayuhan ang kabuhi. Both nurses, may pending petition sa mga nila, no, pamilya nila sa US. Gin-give up nila. Why? Nag-surrender sila sa foreign mission. Well, hindi malain. May mga bagay nga hindi malain eh. No? Okay na siya. Pero, kung ini magbunggo na kag magbalabag na ya sa kagustuhan sang Dios, amo na dira na naging malahin. But in itself, hindi malain ang may iniskwilahan ka. In itself, hindi malain ang may kwarta ka. Gapre ganita pa ka maayuhon nga mo sang Dios. Amen? No? Kay kung pa ka maayuhon ka mo, no? Magmililionaryo ka mo abi, magdamo kwarta, kundi kung mag-raise kita, kadasig lang. Amen? Oh. Sila yung nga, kinanglanon ta 1 milyon. Isa talang ka raise. Solve. Oh. Balo ko mo, nakita ko ni sa mga dalagko ng mga Baptist churches. Okay? Mga 1 milyon, isa lang na yung kamimbro, ga-call sina. Kaya grabe ng pagpakamaayo sa ila mo.
Ha? Project sila yung mga tag 10 milyones. Pila lang na iya ka tao na. Okay? Pero mas manami nga tanan nga partisipar. Sa ako iya, kung ako iya pastor, okay, I will give opportunities para sa tanan nga mag-participate. No, hindi tayo pag-isalig sa pila lang katao sa sulod sang simbahan nga naga-sakripisyo sang dalag ko. Well, gasakripisyo na sila dalag ko, pero hindi ka magpabilin, no, kay may kapasidad man ta nga mag-participate. Amen. Okay? Kaya kisa ang batasan ta isalig sa iban eh. Kita ya magpatawhay, ang iban iya nabugatan. Balaan mo na gid ba sa tigulang na? Okay? Ipangita sa sang grupo ya, kundi nang iya nga grupo. Tigulang na gid. Okay? Sang point naton, grabe pagduel ta sa pulong sa Dios, kay importante ginigabi kayo. Okay? Matingala ka, siling ko na, pag ang tumulo hindi iya mabiya-biyaan ang sala, ulipon siya sang sala, it is because kulang siya sa pulong sa Dios. Adlaw-adlaw bala, basa ka pulong sa Ginoo, i-absorb mayo ang pulong sa Dios. Pangayo ka sa Ginoo, kaalam, maintindihan mong pulong sa Ginoo. Hindi kuya magpati nga hindi ka pagpabakuron sa Ginoo. Hindi kuya magpati nga hindi ka pabaskugon sang Dios nga makasiling ka nga no. No, magiging magsanag ang imo pag-intindi, no, ang judgment mo sa sala. And God will give us the strength to say no. Sa mga bagay nga hindi ginman dapat himuon naton bilang mga anak sa Dios. Yes, we have the liberty. Ang sunod na guro nga topic amo na Christian liberty. Hilway kita, may kahilwayan ta. Pero ang amba sa Bible, hindi tayo hilway maghimo sang sala. Hilway ta maghimo sang tanan nga maayo. Kay karon kung nagsiling ang Dios na nga ang freedom ta ga-involve sa paghimo sang sala, it's just like nga nag-okay ang Diyos sa paghimo ta sala. Ang freedom may ara kita, why niya ginatag sang Dios para magpinagusto ta himo sala. Ang kahilwayan taya, gamiton ta niya sa paghimo sang tama. Amo nang misinterpretation bala sang kalabanan, nga kay hilway na ta, pagusto na tahimo sang tanan. Siguro sa aton sa Pilipinas, kung may ara man guro, isa ka tinaga nga ginaabuso sang madamo, ang tinaga nga demokrasy. Diba? Ang tinaga nga freedom. Kaya pag sila mo demokrasy, ara gina may freedom ta. Amo na akong kaisa, no, sa social media, grabe nga pamuyayaw sang iban, no? Pakalain sang iban, tapos masiling lang freedom ko niya. Diba? Pro tandaan naton nga ang kung tanan pwede ta himuon kay may kahilwayan nga ang may libel cases. Subong may cyber libel na. Nga hindi ka lang kapag gusto no? Pinamuyayaw da kag pakalain sa social media. Okay? Kay pwede ka akusaran. Naintindihan nyo? So ang freedom maginatag sang Dios sa aton, may advance na ta. Hindi na para maghimo kita sala, kundi hilway taya maghimo. O sige, basta insakto lang, pag gusto ka. Amen? O, pag gusto ka magsimba. Okay?
Bisan magsiling ka nga, Lunes, Pastor, aga pa ko, masimba ko. Patubang ta ka kay mamerto, pawalihan ta ka kay mamerto. Simba ka mo, one-on-one. Hilway taya maghimo sang insakto. Amen? So amo nang pulong sa Dios, aton ni i-enrich ang aton kaugalingon, ma-educate kita sa pulong sa Dios, kay for sure, makaangkon kita wisdom, makaangkon kita strength, kag ang kabuhi naton will become holier. Maging mas balaan. Maging balaan. Hindi dilaan. Isa mga tumuloo, nagiging dilaan instead nga magiging balaan. Ginhimo nila ang Sunday nga fun day. Kita mo, kalabanan niya tao, ay Domingo subong maligo ta. Ginhimo nila ang Sunday nga family day. Good man na kon family day, pero ara ka mo sa simbahan. No? Hindi nga family day ka mo why ka mo simba. Fun day ka mo, ti kabalo ka mo, kung ang pulong sa Dios kabisado ta, buligan kita sina. No? Nga ang Sunday should be holy day, not holiday. Sunday is holy day, not holiday, para magbakasyon ka. Hello? Ay, salamat, Domingo, malagaw naman kami. No? You treated ang holy day into holiday. Okay? Instead nga mag-worship, di nga imo yan. Hello? Naintindihan nyo? So, magbakod ni, hindi na maging burden ang pagsimba, hindi burden ang pagpangalagad sa Ginoo kung ang pulong sa Dios ato na na-absorb. Okay? Kay siling ko, the more maedukar kita, the more nga magiging right ang kabuhi naton. Tama? No? Pag more kita nga maedukar, di bala nga gadamo na balanta, gaalam kita. Amen? So, nagiging confident na kita sa ginahimo, kay balanda mo. Di ba? Alright? So, ang grade 1, hindi na pareha sa confident sa grade 6. No? Ti pag grade 6 ka, ti higher level na higher learning na. You see, ang nabalaan sa grade 6, no? Expected na nato na iya, nga hindi parehas ang nabalaan sa grade 1. Ang confidence ang grade 6, hindi parehas ang confidence ang grade 1. Ang mahimo sang grade 6, hindi parehas ang mahimo sang grade 1. Tinihan nyo? Amo na nga kinanglanon, mas madamo tanabalan sa pulong sa Ginoo, mas maedukar kita. So ang kabuhi naton, mag-level ang aton understanding, ang aton wisdom, ang mahimo naton. Amen? Kag magiging masaligan kita. Mas masaligan kita, ikaw grade 1 ka grade 6, diin nga masalig. Sige, ikaw. Okay? Pastor, may ara, grade 1 na mas masaligan pa sa grade 6 mo. Mga mga rare cases na iya. No? Mga siling nila bala mga endangered species. Mga rare cases na. Kaya ang normal iya, ang grade 6 iya, mas mataas na iyang learning niya, understanding, wisdom. Kaysa Kaysa grade 1.
Okay? Ti, anong gusto mo? Mapabilin ka lang sa grade 1 sa imo'y ihibalo sa pulong sa Ginoo? No? Ang grade 1 niya, damo ka na ipamangkuton mo, do, hindi na siya kabaluya. Hello? No? Pero siyempre, kung gataas na ang aton nga level of education sa pulong sa Ginoo, damo na ta nabalaan, damo na ta naintindihan. Kag masaligan na kita. Amen? Pwede ka natugyanan sa mga bagay nga hindi mo pwede itugyan sa way na kabalo. No? Paras ni karon ang pag-operate sang aircon, ihatag mo ni karon niya sa way kabalo, guba ta na ni. Amen? So ang tugyanan sini ang nakabalo. Diba? Na masaligan mo nga hindi maguba. Alright? Nakuha niyong bot silingon? Pagkulang ta sa ihibalo, maguba ta, kag makaguba kita. Do you get what I mean? No? Oh. Maguba kita, kag makaguba kita. Pero the more kita nga nagiging well-versed sa pulong sa Dios, the more kita nga makabuild, makahelp, masaligan. Kaginablang makasiling ta nga, I serve my purpose. Naging mapuslanon ko. Napuslan ko. Kumbaga, hindi lang balang ara ka lang pero daw wala. You really serve your purpose. Amen? Because, as part of the body, tanan ta may function ta. Ha? Tanan ta may function ta. Okay? Bisan gani ang kamalingking tani, dako ang function sini. Di ba? Ang kamalagko, dako ang function sang kamalagko. No? Tanan nga, part sa lawas naton. May ara sa function. Bisan ang balahibo sa ilong ta, nga kisa, gaka-iritar kita kung magwa na nga daw bungot sang pantat. May function na. Tawag sini silya, no? Silya. Ang mga balahibo sa aton ilong. Oh. May purpose ni. Balo ka mo nung purpose ini. Hindi para nga magmukhang pantat kita. Ang purpose ini, strainer ni siya sang yabok. No? Amo na nga, kisa may ano ka? May pungs. Na? Sa mga yabok nga bilog na. Kaya kung nagdiretso na sa aton baga, magkasakita. We will have pulmonary problems. So, ara ng balahibo sa ilong ta para kung may mga yabok, hindi na siya magdiretso. Tagasara. No? Muna gani, strainer. Moninggasara. Para nga hindi magdiretso sa baga ta. Hello? Yung mga bagay. Siling ka kisa kilay, kamo ginakiniskis yung kilay nyo. No? Kiskison yung kilay nyo tapos drawingan nyo. Okay? Kaya pastor, kakiwi sang ako ng kilay, di tadlungon ta. Balo ka mo, may purpose ng kilay. Ha? Ami milok, may mga purpose ni. Pagway ka kilay, masilaw. Kaya ga-protect ni. Okay? Ganong itsura mo kung wala kilay. No? Oh. May mga purpose di tanan. Ti as member of the church, may purpose ka.
You just need to find your place. Kagi-function mo. Pero hindi mo na ma-function, hindi mo ma-enjoy. No, kung ara ka lang sa simbahan, tapos daw tensyonado ka pa, ang ginahulat mo lang, ang maigo ka sa mensahe, hindi mo na ang life as a member of the church. There is a better, a greater, a more enjoyable life. No? Nga ara ka daw, hindi kaya tensyonado, kundi ka enjoy kaya, pamati pala. Kaya naintindihan mo muna edukar ka. Kung bago ka pa lang, why ka pa may nahibalan maayo, daw, hindi mo pa kabisado, well, medyo tensyonado ka, ano ni sunod, ni. Pero the more yang nabalanta na, pulong sa Ginoo, ano dapat tahimuon, why be tense when you can enjoy? Siling ko na, why tayong pakadosan yun sa simbahan para nga magtinaas ang BP ta? Diba? Kaya expectar kita, no, nang tensyonado ka bala, expectar ka, di ini nga part karon nga bombahan ko ni pastor man. Maigo ko ni man. Kung maigo ka, magpasalamat ka sa Diyos. Na, batuna, hinulsuli, liwata. Amen? Kag ang konsepto salamat nga may Diyos nga nagakabalaka sa imo. Nga ginapabalo ka sang hindi tama. No? Kisa hindi maintindihan sang iban, ang isip sang iban, sala ko lang ang ginainigo. Di ba? Hindi nila maintindihan. Nga ginahambal na para mabalaan mo nga hindi na tama. Kag hindi na maayo ang dangatan mo. Arita sa panahon nga, kaliberal nga panahon. Alright? And, gapa as if nga daw mga bright sila kaysa past generations. Yan nyo? Pero, the Bible still says, remove not the ancient landmark. Walk on the old path. Kaya moderno nga panahon, grabe, no? Moderno, well, hindi ta makalikaw, okay, sa modern gadgets, pero hindi ta magsunod sa moderno nga gawi nila. Naintindihan nyo? We still need to, para sang iban, ang Sunday school, wala na sila Sunday school. Ginisla na nila sang praise and worship. Kantahanay sila, 45 minutos nga kantahanay. Di ba? Di anong makuha mo sa kinantahanay, mas importante pang kinantahanay kaysa pagtuon sa pulong sa Diyos. Di ba? Balo ka mo ang later generation, sa modern time, ang gusto nila silang intindihon, kag pagustuhan. Naintindihan nyo? Ibalaan daw naman na kung pagustuhan sila, anong matabo? Sa simbahan ta, kung pagustuhan ta, ang mga membro nga liberal, anong matabo sa simbahan ta? Diba? We are not only after sa attendance, we are after sa change lives. Anon mo lang damo kung sa lawayon? Anon mo lang damo kung hindi mga luwas? We try everything we can. We value number. Kaya ang Bible, halin sa 12, naging 70, naging 120, naging 3,000, 120, may naluwas nga another 5,000, may naluwas nga multitude, may naluwas a great multitude. The Bible values number.
But we are not only after for numbers. We are after for changed lives. Amen? Hindi lang tayo nga mapuno lang ning aton building. Ti ano kung punong building ta nga pagwa mga palahubog. Pagwa mga botigon. Pagwa mga sugarol. Pagwa mga immoral. What's the use? Di ba? Nga damo, pero ang kabuhi, wala na bago. You see? Baptist people are not only converted people, but changed people. Hindi lang luwas, kundi nabago ang kabuhi. Halin sa pagmakasasala, no, pakadto sa pagiging mga anak na sang Diyos. May mga struggles pa man ta, pero day by day, we need to strive, no? Nga inang mga struggles ta sa sala, ma-overcome. And we will come out victorious. Naintindihan nyo? That's why, no? Sa tuntuon lang, Aryo, kung mag-mature na kita, nga mga tumuloo, we are not after sa gimmick. Pag nag-mature ka na, anong after mo? Ang pulong sa Diyos. Di ba? Ang ibang tanga programs na, may isa may games, hindi ka man pagpamaturon sang games. Di ba? Mamature ka sa games. Hindi ka mag-mature sa games. Mamature kita iya sa pulong sa Ginoo. Sa tuod lang, lantawa, pag nag-mature ka na nag-edad ka, nga after ka pa sa games, how? O paras ni kay Nanay Ason. After pa ni si Nanay Ason sa hampang-hampang? Nga hindi nagani kakita, galibot-libot na siya pangita sang grupo ya kundiin. Brad, pila ka na gani, Brad? 72. Do you think amo ni ka mature, gusto pa ni saya sang hampang-hampang? Ngagakiang-kiang na ni gani kagabasto na ni? Ba? Ang point silingon na riyo, pag nag-mature na ta, ma-realize ta nga, ang iba na yung mga gimmick-gimmick na ya, mga icebreaker lang na. Pero ang pinaka-importante diya, kung tuod ka gidya nga mature, basta ang sentro mo pulong sa Diyos. Di ba? Kung mature kaya, walihay. Tudloanay. You see? Iba ng gimmick among ila. Hello? Muna, iban wala na Sunday school. No, sinaot na kag praise and worship. Akalabutaw ya. Sa YouTube kakita ka sa mga gasilimban. Ano malang ang bailihan man? Ay, terrible. Palanindog imo. Sila nila to attract people. Yes, naka-attract ka tao, pero ano klase tao? Tao nga mga worldly? Tao nga mga karnal? Tao nga mga emotional? Diriya, bakbakanay, pabakuron ka. Nga bisang bumbahan kaya, makasarang ka, magbaton, kag magtindog. Tama nyo bala? Arita sa panahon iya nga ka-very emotional iya, kag ka-weak iya nga henerasyon. Diba? Sa hampang pa lang, sa unang hampang iya sa mga pamatanon, kabataan, no?
pitiw, lagsanay. Di ba? Ins na. Muna ya. Subong ang hampang ya sa mga bata, pungko kag magpiti-piti sang cellphone. Lantawa, mga hina. Bata pa, guba ng mata. No? Daw hindi maghulag. Protong galinag sanaya. Muna ka mo, kung ang bata nyo gadlagan, malipay mo. Kasama siya mo. Bata yan, madlagan-lagan, good na. Bantay lang. Kakapoy gani, paso magbantay. Nagbata-bata ka? Munang iban, mabata lang, ihatag kay lula. Bata-bata ka mo, tamarang mo magbantay. Mo gini, pastor, lang hindi ko na namian dire kay ginaigo gid kami ya. Dito man, hindi ka magpangabuhi, nga hindi ka pahanda magbantay bata. Ano kay balatsagon lang abingin lagas nyo? Abi nyo mabuhi ka mo sa balatsagon lang? Ha? Hello? Bow, muni nga mga issue, bisan abtanta ni alauna karon mo. Ha? Mabuhi ka mo nga duwa, sa pitik lang sa tagipusoon nyo? Tulukay lang ka mo? Mabuhi ka sa kagwapa niya? Mabuhi ka sa kagwapo niya? Sige be, tulukay lang ka mo be. Isa ka adlaw guro, makayanan nyo pa na, consider nyo na lang nag-prayer and fasting ka mo nga duwa. Pero ambot lang pagkasunod adlaw. Kung mabusog ka mo sa hitsura nyo. Ha? Hindi guro ka mo simanahan nga wala kakaon magkinadtanay na kamo nga duwa. Kay panulukan mo sa iya dulunggan fried chicken na. Kay gutom ka na mo. Muna ini. Pabay ilang kami iya? Hindi. Hello, kinahanglan ta pulong sa Dios para ma-overcome na nga mga sala, kay para dalon taya sa tama nga dalanon. Bible kinanglanon gid, masteron ta Bible. Hindi ya believe ang Dios sa mga nabalaan mo sa kalibutan. Baluka kung anong distansya sang Pluto sa Jupiter, kabaluka kung pila ka anong kadasigon sang libot sang sang Earth sa kalibutan, kabaluka kung sinong mga nag-discover sina. Ti ano? Way ka may nabalaan sa Bible? Bahala na way ka nabalaan sang kung pila ka bilog planeta sa solar system. Basta kabalo ka lang sang Bible. Nga pag-abot sa langit, interviewon ka sang Diyos, ano ka kaalam sa science? Well, good man na, kay makonekta man na sa Bible mo. Pero, sayang na siya, ka nabalaan sa Bible. Salutatorian ka, valedictorian ka, with high honor ka, pero way ka matabalaan sa Bible. Ang Balinoa Webster, true education is the education of the Bible. If you are only educated with secular education and not with the Bible, then you are really ignorant before God. Damo ka medalya, damo ka tropeyo, damo ka certificates. Pero kung ignorante ka sa pulong sa Diyos at dubangan sa Ginoo, ignorante ka. That's how important the Word of God is. Mga anak tayo sa Ginoo. Amen? Balansyon ta kung palatuon ka sa imo pag-eskwela. Good na. Pero hindi man pag-i-set aside sang Bible. Have time also to read and study the Word of God. No? Bisan isa lang ka chapter kada adlaw. Amen? Kag try to memorize, kay pag nagbasa ta, may mga bersikulo gida nga maka-attract sa aton, maging blessing sa aton mo. Memorize that. Hello? Nga naghalad ko sang kabuhi ko sa Ginoo,
Kaya ang life verse ko, Romans 12:1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable, no, perfect will of God. You see? May basihan ko yung nga nag-surrender ko sang kabuhi ko sa Dios. You see? May basihan ko nga away ko gakumporme sa prinsipyo sang kalibutan. In the Bible, be not conformed to this world, but be ye transformed. You are now a new man. You are now a child of God. You see, your principles are now the principles of God. Okay? That's why expect nga ang prinsipyo sa kalibutan, iba sa aton prinsipyo. Ang unsaved mga parents, iba na sa prinsipyo na nimo. Muna, ginaakigan ka, ginaaway ka, ginahingabot ka. Kisa, why? They do not understand the principle of the Word of God. Kisa kaingod mo, no? Ginakontra ka. No? Why ka man kontra sa iya, pero ginakontra ka? Ay, hindi sila kaintindi sa imo. No? Kung hindi ka na mag-inom, mambalong ang ila, do sinugid niya matinaas-taason na. Do sinugid niya balaan na. Kita mo na, sila kaintindi. Pero kay kita naka-intindi, kita mag-intindi sa ilang, wala ka-intindi. No? At least maipakita, taga kita ya may intindi. Any question? Any question? Wala ta kahalin sa punto naton ba? Hide God's Word? May mamangkot?